HOR. Hindi ko na alam ano yung ways forward kasi parang wala nang batas sa bansang ito. Wala na. Kahit ano na lang pwede, paiba-iba. Tapos isi-serve nila sa'yo in the middle of the night. What is that? Is that even right? Wala na pong batas, ma'am. Wala na pong batas sa bansang ito. Opo, maraming salamat, Attorney Laika. Ma'am Hana? Opo. Ma'am Hana? Grabe ka ng mga babae lang ang ginawa nila kay Atty. Lopez ah. HOR gate, pero ayaw din silang papasukin. I-transfer daw mga kabayan. Anong oras na? Sabi Diba? ng PNP sa labas, I'm sure they're just going to break Yun, nung down the naiyak-iyak na si Atty. Lopez mga kabayan. Nung They're klase. all outside, but I'm not leaving this room. I am not. Ano ba na huwag kang umalis dyan? I have my rights. I am not leaving. Tama. Hello, good morning from Canada. Pwedeng Tama. magtanong? Yes. Yes, sir. You can proceed. Sir GC, salamat. Salamat din kay Doc Loring Baday na binigyan ako ng link. Attorney, bakit biglaan yung desisyon na yan na Ano ilipat? yung mga babayan ang yung rason? Hindi ko po alam, sir. I cannot answer. I just know that I was served that in the middle of the night. They demanded to get my phone. We don't have a phone. That's why we're calling from this laptop, like the Viber. We're calling the lawyer from here. Because I don't have a phone to contact anyone. My God. I Mga want to babayan. do that to you, di ba? Am I like accused? Did I, murder anyone? It's just a regular government employee. I don't understand. Hila na iyak na rin tayo dito kabayan ah. Thank you, attorney. Nandito lang kami, attorney, sa Montreal. Tama. Nag-aabang kami, nagbabantay. Kahit nasa malayo kami. Balita kasi kabayan na si Atty. Lopez ay itatransfer daw. Nung oras na ating gabi na ngayon kabayan. Umaga na. JC, may if I may. Ah, Si Mika. Jason? Mika Reuters. Yes, go. You can go. Mika. Good morning, attorney. Very sorry to hear about your ordeal, and I hope things get better on your end. Attorney, we just wanted to get our facts straight. No? So, I understand my question will involve reliving what you went through, but just so we can accurately report what exactly happened. So, can you narrate to us, like what time did these people arrive? What did they read to you? Kasi you mentioned kanina they read something which you did not want to read, and what exactly did they take from you aside from your cell phone? Tama. Or is it just your cell phone, and how are you able to access the internet at this point? Thank you. What happened was, nakapajama na kami because we are going to sleep. And their light is already closed. Like this, dark. And then, they, like that on your door. Like, kinatok or entered. or Because in saan? this facility, the lock is outside. Mhm. I mean, people can just go back. That's what they did. They ran on it, but it was just not one person, which is the usual. Like, for example, ma'am, nandito na po yung pagkain nyo. It was not like that. So we were parang surprised. What's that about? Kasi matutulog na kami, di ba? Tapos yun, suddenly they all came in PNP, and then some other person in parang uniform. Lahat po sila dumating. And then they said they want to read me an order. And I said, I don't understand. When I came in, nag-read na po kayo an order. What order is this? And then she said, allow me to read it to you. And then, binabasa niya. Pero tinignan ko na yung orders that nakalagay to transfer to Women's Correctional. So I said, I'm not going transfer anywhere. talaga sa madama I need my kabayan. lawyers now. And then I said, no, there is no need for a lawyer. There's
slowing kasi we're just doing our job and to serve Naku po. it. Nung We're just doing this to serve. Yeah, and then they said na parang, tsaka, why will you need your lawyer? Nandito pa yung lawyer mo? Sabi ko, hindi, wala. Gusto ko yung lawyer ko. Sabi niya, meron kaming lawyer, ito na lang ang lawyer mo. Parang, no, that is not my counsel's Naku. choice. Why would you impose that lawyer on me? I want my lawyer. Then I kept on saying to them that I have my rights as a detainee in this facility. Respect that. And then I told them to go out. But they said no. And then they started ganging up. Alam mo po yung feeling na, alam mo yun, mag-isa ka lang, tapos nakapit-jama ka, tapos yung mga tao lalapit na lang sa'yo. Parang hindi ko alam kung bigla ka na lang, alam mo yun, sakalin or barilin that's being in your head. They did that. And then I stood up and said, I'm not leaving this room. I have my rights. And then I pushed them back and then I said, get out. And then they went, they kept on saying na parang so many other things. They're just serving this, doing their job. It was an order, blah, blah, blah. I didn't anymore. I just told them to step out of my room because as a detainee of this facility, this is my area. Do not come in. Tapos the moment they came, when they went out, I already pushed that by myself. That you see that bed? I pushed that all the way to the door para they cannot go in. Yun. And then I called the vice president because she was here. And then she came, after a while, she came in and pumasok na kami sa room. And hindi ako lalabas. Kaputilan na trauma ng konti atas si Atty. Gabayan. Sorry, Dahil sa pinagagawa nila. Jason, if I may. Sorry. Pinipwerstang paalisin dyan Gabayan para Push maklipat. that attorney, they left the room. Tama ba? Did I Naku po. appreciate that detail Anong oras accurately? Because I think alam din naman nila na mali yung ginagawa nila. You don't serve people in the dead of the night. What is that? Tama, It's tama. serve, diba? Official business hours. Because hindi naman po ako criminal eh. I am not a criminal. Tama, I am attorney. already here. In their facility, Kabayan. I have assured them already that I will attend their hearing on Monday. So why will they treat me like Anak, that? humingi nga ako ng phone. So that's why I said I want my lawyers. Glasses. Kawawa na si Atty. Lopez na Gabayan. Ako na nagtrauma. Last my hand, JC, if I may. Kapag nangyayari. Jason, follow up. Attorney, just for our understanding, and just for appreciation also, for the record, what are exactly your job description, or what is your job, or what are the key things that you do as Chief of Staff to the Vice President? Ma'am, you're muted. I don't understand. Di ba, kanina I said na parang when they issued that order of contempt, ang sabi nila sa akin was that you just file an MR, a motion for reconsideration. So minamadali namin yun kasi alam namin walang opisina ang House of Representatives pag Friday. So nung Wednesday ba? Wednesday, nag-file na kami agad nung Thursday. And I waited for them parang to rule on my MR. But they never did. Tapos kanina, on a Friday, when there is no office, there is no business office at time in the House of Representatives, they issue an order transferring me. And then suddenly they serve it like in the middle of the night. Oh, what does Anong that tell klaseng you? kagaguhan ba? Diba? Paano sila nakaka-rule on may transfer? Hindi man nila na-rule yung aking motion for reconsideration. That's why I said, hindi ako sasama. Hindi, mali ito. May rights Mga ako. Gabayan. May rights ako. I'm not going anywhere. Talagang mali. They cannot just do that to people ba? We are just ordinary people working for the government. Diba? We just do our best every day to work for a better country. Tapos ganito, that's what they treat Madam. us. That's how they treat you. Bakit naman ganyan?
kasing wala nang batas. Wala na. There's nothing in this country. Wala na po batas na nag-work. Ano nangyari mga kababayan? So, Kita nyo? Please, pwedeng magtanong. Go ahead. Yes, next question, please. Yes, attorney, do you consider this po, itong nangyayari po sa inyo ngayon as an injustice? Do you consider your situation as a form of harassment? And my follow-up question po, attorney, sa nangyayari po ngayon, sa ginagawa po sa Office of the Vice President, can we still trust this government? Yun. Magandang tanong yan, sir. Sana masagot ni attorney. Yun ang mga kababayan, nagtitipon-tipon na yung mga vloggers at yung mga congressman ata yung iba at saka abogado ba? Harassment na lang mga kababayan. is it on mute? Is it on mute? No. Can you hear us po? You're online, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead. Sorry. Alam mo, I would not have pushed that bed by myself if I did not feel that I was being threatened. My life is being threatened. Alam niyo, I'm sure you saw in the hearing that my back hurt. I cannot parang lift anything. I cannot. But dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. Because hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Ano nangyari? They gang up on you in the middle of the night. Tama, attorney. Ating gabi na ngayon eh. How is that done? This is not a threat to my life. Alam nila that I'm sick. I have said that repeatedly when the doctor came here. They bring 9, 10 people to serve you in the middle of the night in your pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment. O, anong masasabi nyo dito, kabayan? That's what they did po Sa mga nangyayari Jesus ito? Christ. But my follow-up question, ma'am, can we still trust this government? Sa nangyayari po ngayon sa Yun. OPP, sa ginagawa po nila against the Office of the Vice President, Yun, can we yun ang still magandang trust this tanong. government? Wala Yun. nang batas sa bansang ito. Wala na pong batas. Wala na. Kawawa naman po ang Pilipino. Sabi, kabayan. Naiiyak na tayo dito. Ayoko na. Masakit Respetadong abogado yan, kabayan ha? Torne Lopez. Ayoko na. Jay, Pupuwerstahin. Ating gabi. I hope pwede tayo magtanong, ano? Yun si madam. Lumabas. Yeah, go ahead. Nag-message ako, Fry. Yun. Naiiyak na din si madam mga kabayan. No? Ano yung doctor next? Sana, madam. Go, madam. Grabe na itong mga pangyayari ngayon. Nandyan dyan si Boss Dada mga kabayan. No? Boss Jojo. Called a ambulance. Hey, Angeles. Ayun tayo papasukin. Yeah. Nagsama-sama na ata yung mga lahat mga didis vloggers mga kabayan. Pumasok ako Dahil sa sa nangyari Zoom nito. meeting eh. Pero, Yan. Video Hi. ay papasukin natin siya. she cannot do it anymore. I think Ah, kukulang Dito na si ata. BP hindi mga Never kabayan. seen her cry like that. Tagal-tagal Ma'am? namin. Naku po. Ma'am? Ma'am, red po. Red po. Ma'am? Red, excuse me, Namaste. can we give chances to others muna? Okay, maybe, who's raised? Yung kung si Atty. Lopez ng kabayan ay hindi pa nakita ni Maharlika Madam after Ray. BP Inday na ganyan kung lumuha mga kabayan. Okay, Mr. So, Ray ngayon Salita, lang. please. Ma'am, kay
can I interrupt for a while? Kasi po nandito na po yung ambulance sa North Gate. Pero ayaw siya papasukin ng HOR. Naku po. Sir. Ito yung doktor. Kasi she's hysterical. Hindi namin siya mag-control. Kanina pa yung iyak ng iyak dito. Ano po yung pero po niya? Naku po mga babayan. Si kuya nagdala na ng ambulansya. Tila ayaw papasukin ah. Kung maintindihan ba, mga government employee, walang tahan. Ano na lang yung mga tao dyan sa daan? Mga tao na walang kilalang vice president, Tama. Buti na lang. walang Andyan ka madam. politiko. Saan sila papunta? Sino yan? Sir, Naka-zoom kasi ako, naka-live na zoom yung ano ko. Okay. So, it's inconsolable. Can I just, moderate? JC, ako na lang mag-moderate. You can hear me, no? Madam Inday, no? Yes, Kabayan. ma'am. Yes, ma'am. Yes, we Yes, hear please, you. not you're raising your hand. Yes ma'am, good evening. Yes, ma'am. May question po. JC. Sa nangyayari po ngayon, dito po sa Office of the Vice President, at ngayon, tinakda po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government, ma'am? Sinating kayo na ako nagpe-preside. Okay. Yes, sinabi ko na yan noong respond ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Mhm. Di ba? Eh sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Di ba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Mhm. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan, Madam. gagawa ba nila yon? Yun. Hindi. Tumatahimik na lang, umitiklop na lang. Look at Kitang-kita Secretary na. Harry Roque. Ang- Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya may iiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. No. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Yun. Okay? Yes, Red. You're raising your hand. Ay, ma'am, good morning po ma'am. Sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin yan po sasabihin nila it's Drama. all drama and all Oo, right. tama. Siguro ma'am agahan nyo na po siguro yung rejoinder sa kanila kasi I know na after this ma'am magkakaroon na naman po sila ng statement parang babalik Tama. na nila yung sitwasyon at babalik Tama. na rin nila yung opisina ninyo ma'am. Siguro Tama. that's for me for my end dito for my Asan last question. yung nagtataas ng kamay na icon? Okay. Ay, sorry. Hold on. Okay. Yes. Nga pa. Kasi ganito yan. Excited na si Madam Alam natin Marika mga lahat, babayan di ha. ba? Sobra kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. Hmm. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sandali, makatok. Mhm. May kumakatok daw kabayan. Itong mga pangyayari ngayon kabayan ha. Hating gabi na. Pero tila na bulabog.
may bumulambog kay Atty. Lopez at kay BP Inday mga kabayan. Yeah, can I ask something? You saw the ano, nasa Yeah. yung art. Si Nicole? Nicole? Yeah. Excuse me. Siguro, ititake ko na yung opportunity habang oo, nakita ko na. Pwede, sorry na magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat at lalo-lalo sa ating Vice President, Inday Sara. Go, madam. Ako po ay nalulungkot actually. I'm very emotional right now na nakikita ko si Atty. Lopez na ginaganito. Nabanggit nga kanina ni Inday Sara, kanina na Locatari Roque, na talagang ito po ay political harassment. Tama. Ang ginagawa po ng gobyernong ito kay Atty. Lopez sa atin lahat dito, sa kay Inday Sara, ay ginagawa din nila sa akin. Ititake ko na yung opportunity dahil po ang mga appointee ni Marcos Jr., katulad ni Mel Robles at si Zaldico, ako po ay kinasuhan dito sa Amerika. Ginagamit nila ang pondo ng bayan para ako habulin dito sa Amerika, kaya dito ako nakatira. Dahil lamang sa pagsuporta ko sa taong bayan at sa mga Duterte. So ang tanong ko nga po dahil sa lahat dito, Inday Sara, kay Atty. Lopez, but right now she's suffering, ano? Ano ang endgame ng taong bayan? Kitang-kita na po natin political harassment. They're like a thief in the night na mag-i-issue nitong instruction na ilipat sa Women's Correctional si Atty. Lopez. Sabi nga, actually ay ongoing yung vlog natin, ano, na hindi po siya convicted, na si Franz Castro ang dapat nandoon at hindi siya nalitis sa kahit anumang hukom. Hindi siya nabigyan ng chance. Anyway, wala po siyang kasalanan. So, ang punto ko po dito, sobra na. Ako po bilang isang supporter ng bayan, not only sa mga Duterte, 2 years na po tayo nagsasalita dito. Ang Vice President natin hinaharas, ang mga inosenteng tao hinaharas. So, ang question ko, kagalang-galang na Vice President Inday Sara, ano po ang endgame ng taong bayan? Sa inyo po kami kumukuha ng lakas para magkaroon pa ng hope ang ating bayan. Tama. Kayo po mismo, Vice President, inaatake, hinaharas ng dati nating kaalyado. Saan kami, sa yung mga ordinary citizen, saan na po lalapit? Lalo na yung mga OFW at nasa Pilipinas po. Egyptian. Sorry. Sorry, dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then, there's another lawyer outside of the room. So, dalawa kami na nagtatrabaho. So, yes. So, alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. Another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobrang kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa.
Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited it. Before ako pumupunta dito, pinapa-clear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang binayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi, Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang pa ganun, sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused now to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, pagpatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Eh, hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? Tama. And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a
Because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng BPSPG yun? May I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, humiliating me in the media with a multi-million PR campaign. Binastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan Ito na na yung nag-hearing. adila, mga kabayan. Anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Trabaho lang. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Oh, wawa. Wawa ka pala. Ganyan. Ganyan ang bansa. Yung adila, mga kabayan. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Ito na, mga kabayan. Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Ito na. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Grabe. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ito na yung adila, mga kabayan. Ito na talaga. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Oh, Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo.
pagkakahit president? Sasabihin niyo sa mga tao na nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabing confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, May mga kabayan. may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting down show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan, ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. Yun. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Yun. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya Tama. Madam. kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos hag-hag na ninyo dihastanan ang isubmit namo sa COA. Tama ba yun? I have a video Naku. Chairman Gamaliel Cordoba. Ito na. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Na ninyo. Di pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko.
ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Bungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Naku. Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, butang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? I-um-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Naku po. Ito na. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo ko. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakakamin mo ang legal
legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Kaya pala talaga mga kababayan, totoo pala talaga. Masakit sa akin, Mr. Martin. Hindi Speaker. ko ang pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa iyo. Please Tama, lang. madam. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, inaharas mo, ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Ipobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, walang buboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Hindi lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi pag nanakaw ka, hindi ka dumadaan sa audit. Oh, Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nag-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. no. Yan ang Pilipinas. Yan! Ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi ba siya marunong maging presidente? Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Harap sa
sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan, na pinamisan ninyo, 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo Budo lang pala yung pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na anad naman anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Tama talaga dyan, Madam BP Inday. Buti na nga lang, abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok Kanina. sa kwarto niya. Hmm. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Buti na lang talaga kabayan na si Madam BP andyan, di ba? Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Ardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamayari. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami ma'am, kasi sila naman ako na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday 2, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power. Yes. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka kumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan lang, yung mayor pa. Ang laban, wala dyan sa ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate
hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, pinoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan. Ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madaling mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Binabastos yung kanilang pagkatao dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Madam Vice? Damsi, do you have question? Damsi? Pwede bang ako muna sa Montreal? Sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Region Montreal, dari sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Ako, ma'am, kapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pagdahog-dahog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao. Balo man ikaw sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ko, gibati ko si Romaldo, pero kaki pagid kayo. So, manginaot po ko, ma'am, nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod na tanan. Nagipahukan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Salamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo, sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Huwag ka na po mag-mention ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating
dyan. Darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa Thank you po. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Tapos dati Yes, mga bayan VP. By the way, nandiyan dyan na po yata yung napakarami mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP. Mapupuluhan na ako. Kasi nangkilang. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? Doon ka na. At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? Tama. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Punta ka na doon. Yung pwede ka Huwag makulit. maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika, you're raising your hand.